Ay, ano ba yan? Nahuli na naman tayo ng camera. Oy, nako, eto na. Ano pa nga bang gagawin natin dito? Chikahan tayo, ha? Dito lamang sa Quiz Mosa! Eto na nga, nakakaloka. Ay, naku, ano ba yan? Ano na nga yan? O, eto na nga. Ano ba Ano? naman yan magpapasko? Tapos, Diyos ko naman. Bakit? O, yung ibang netizen, ano Ano? ba? Huwag naman kayong papatay. May pinatay sila? Ah. Ano naman yan? Ito na nga, mga kapitbahay, alam nyo ba? Oo, hindi, kasi ito na nga ang latest. Alam mo ba, si Chris Aquino. Ay! Ano nangyari? Ano nangyari? Sabi, Papaawa, no? sumakabilang buhay na raw. O bakit daw ang death nitong high-profile celebrity ay hindi man lang ina-announce? Bakit daw kailangan isikreto? Grabe naman. Bakit daw kailangan isikreto ang pagyao? Unang-una, walang dapat isikreto. Kasi hindi totoo. Yes! Fake news. Kaya na, Diyos ko, nataranta ako nung sinend sa akin. Ayan, nakakaloka. Tapos tinawagan ko si Tita Mary Ann Opeña. Ano sabi tita? Very close kay Chris Aquino yun. So tinawagan ni Tita Mary Ann itong si Alvin, yung kanang kamay ni Yes. Chris. Oo. At syempre, sabi ni Alvin, hindi po totoo yan. Nagpapagaling po si Chris. Kaloka. Buti na lang. Nakakaloka talaga. Oo nga, naku, gawa kayo ng gawa ng isyong ganyan, naku, pag bumaligtad ang tadhana, alam niyo na, ha? Oo, hindi lang naman si Chris Aquino. Oo nga, Sino pa? marami na yan Meron eh. pa? Oo, di ba? Nauna na rito si Billy Crawford. Yes. Tinigok din si Billy. Si Raisa May Dizon. Na Itbulaga, tinigok din. Oo. Si Karil. Pinatay din? Abdul Jabbar. Si Zeus. Ibang Sino? Karim yun. Karim. Sorry. Karil, yung anak ni Sasha. Binatay din niya. Ang dami. Pati Ba't nga nila si kailangan Bossing Vic gawin? Soto, ganun din. Si Zeus, di ba? Ganun Si Sus Collins. Grabe. Si Sus, nung nabalitaan yun, ano na lang si, nagulat si Sus, sabi niya, Sus! Gulat nga si Zeus. Gulat nga. Hindi, alam mo, sabi kay Zeus noon ba, si Zeus naman daw, na-aksidente sa motor. Alam niyo, nakakatawa kasi, unang-una, hindi marunong magmotor si Zeus. Uy, di ba? Ayun. Alatang peke agad, di Kit, di mo ba? binasa yung Pero buo. Ano ba nakalagay? Si Zeus, na-aksidente sa motor ng tubig. Pero seryoso lang. Ano kayang satisfaction na nakukuha ng mga tao nagpo-post ng ganun para pumatay ka ng mga tao, para maging trending? Alam mo, Syempre, nakakainis. hindi. Di ba, nagpapataas ng views yan, ng number of followers, o yung mga ganyan. Tapos, Diyos ko, nangiintriga pa kayo, parang feeling nyo, pinagtataguan kayo. Diyos ko, ang kamatayan, maitatago ba yan? Yes. Lalabas at lalabas yan. Parang ano yan bagoong. Kahit anong tago mo yan, kahit anong mangangamoy yan. Aamoy yan, alingasaw yes. Diba? Oo, kaya ipahinga nyo yan ganyan, ha? Oo, tigilan nyo yan. Oo, kung nagmamadali kayong patayin yung mga artista, mauna kayo. Diba? Alam mo, dapat, yung sa mga, di ba, ang mga nagkakalat niyan, yung mga page pa mismo, no? Oo. Ay, hindi nakakainis yung gumagawa ng Report mga natin yan. fake news. Oo, lalo na sa YouTube. Naku, ang daming Ang daming ganyan. ganyan. Oo, pag na-report mo, hindi naman din natatanggal basta-basta din. Pero tanong ako ulit, Papa O. Halimbawa, Halimbawa, ikaw yung ma-report ng ganyan, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo kung ikaw? Siyempre, Diyos ko, kung sino yung nag-report, gaganunin ko. Ayan, ganyan. Tatakutin mo. Tatakutin ko siya, no? Papadala mo ng picture mo, no? Oo. Paano ano itsura? Wow! Kaya nakakaloka.
pogi mo pinost naman. niya. Oo. O, confirm. Talaga confirm. Pag kasi na picture, Diba? Hindi, at saka yung mga nagpo-post na ganyan, kung, di ba, alam nilang fake naman, tapos pag napatunayan, biglang hindi naman din nagpo-post ng, ay, sorry po. Hindi man sorry, oo. di ba? Walang Alam mo, ganun. Walang nakakainis bawi. sila Walang bawi. Gusto mo ba machismis kang ganon? Wag naman. Wag naman. Pero alam mo, hindi. If you look at the brighter side. yan ang Inglesera, oh. Right. Wow! Kaya pala nagpa-brown na yung mata mo minsan. Di ba? Oo, if you look at the brighter side. Naku, inulit ko lang. Ay, hindi. Di ba? Hindi, sinasabi ko nga, if you look at the brighter side. Yeah. Ilan Yun pa nga. yan? Bagay sa'yo mag-English. Hindi ko tuloy may tuloy-tuloy eh. Oo, di ba? If you look at the brighter side. Hindi nga, sinasabi ko, parang hahaba din yung buhay mo. Pag tinitigo ka Oo ng nga. ibang tao, humahaba lalo ang buhay mo. So, ibig sabihin, hahaba yung buhay ng mga nachichismis. Yes. And if you look at the brighter side, Ayan. Ilan pa ba yan? Ang dami mong baon yan, ah. di ba? Kaya nako, pahingan nyo yan, ha? Kung wala Wag. kayong magawa, manahimik. Bad Huwag John. kayong magyabang na may wifi kayo. Yeah. Bad John. Oo, di ba? Tama. Oo, ayan, buhay na buhay po si Chris Aquino. At patuloy po nating ipagdasal Yes. ang kanyang paglakas. Dahil pangarap ni Chris Aquino na, alam mo yun, ituloy ang kanyang karir bilang TV host. Yes. Oh, yun, ha? Napanood namin sa vlog mo yon. Gusto niya mag-host Oo, ulit. Gusto niya raw. Oo. Gusto ka nga raw niya makasama sa show. Oo nga, di ba? At uy nga pala, get well soon dun sa isang aktor. Sino? Oo. Hindi, basta... Siyempre, alam mo... Sabihin mo. Sino? Pero yan, totoo naman yan. ah. Ayaw ipabanggit, pero nasa ICU. Oo, basta get well soon Pagaling sa po kanya. kayo. Pagaling ka, ha? Oo, at talagang siya ay lumalaban sa buhay. Yan, ha? Oo. Naku, hindi blind item, basta gusto ko lang sabihin yon. Ipagdasal na lang natin. Ipagdasal natin, ha? Ano? May binubulong sa akin. Basta ang sabihin nyo, ang iusal ninyo sa inyong dasal, kung sino man po yung tinutukoy ni Oji, sana po gumaling, lumakas, at makaarte ulit. Oo, ayan. Oy, eto na, nakakaloka. Ayun na naman. Ano yan? May bago. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Wow! Wow! Kung meron ka, look at the brighter side. Spill meron the tea, ka. bro. Meron ka. Ano? Spill the tea. Oh! Yan. Kaka-English mo yan eh. Alam mo, Naawa. ikaw sa... Naku, itong batang... Alam mo, sa totoo lang, if you look at the brighter side... Ay, eto na nga. Nagsalita na si Nadia Montenegro. Bakit? Di ba siya nakakapagsalita dati? Luma. Papa O, tungkol saan? Ayun nga, sa kanyang anak, pinakilala na niya yung kanyang anak na si Sofia. Anak ito ni Baron Geisler. Oo. Si Sofia, oo. Di ba may anak si Baron, di ba? Oh, may anak siya. Oo. Ay, kamukha ni Baron, hindi mo talaga maikakaina. Oo. So, tinanong nga sila ni Mikey. Doon sa kanyang panaya, mainamin ni Nadia na hindi na nag-usap sila ng dating nung nabubuhay pa si Mayor Boy Asistio na wag mo na sasabihin kay Sofia na hindi siya yung ama. Oh. Saka mo sabihin pag wala na ako. Kaya sinabi na niya na, yun nga, 16 years old, medyo nagtataka na yung bata. Ngayon 18 na yung bata. At in fairness naman, yun namin na ni Nadia. At syempre, nakausap natin si Baron. Anong sabi sa'yo? Anong sabi? Ano ang sinabi? Sige na, sabi. Sabi ko kay Baron, Baron, ikaw tuloy ang pinakamatino sa incognito, ha? Oh. Yun ang lumalabas, ikaw pinakamatino, lahat sila na intriga. Ano sagot si Baron? Ano sagot ni Baron? Oo nga po eh. Yun lang? Hindi, sinabi ko sa kanya, di ba, napanood mo na ba yung interview ni Nadia? Oo, okay naman na kami ni Nadia.
ng kapatid ni Nadia na si Kat at ni Sofia. Nag-uusap kami ng daughter ko. So, nasa adjustment period pa yung anak ni Baron dun sa kanyang ama. Ganon, oo. At meron nirereklamo si si Baron, ha? Ano? Anong Baron reklamo? Anong reklamo niya? Saan niya Sandali. Si Baron ang nagrereklamo. Ano ba? Saan siya nagreklamo? Si Baron ba ang nagrereklamo? Nagrereklamo si Baron Geisler. Nang? Hindi, sa isang contractor. Parang hindi na i-deliver yung trabaho sa bahay. Oo. Pero sana maayos yung problema na yan, ha? Oo. Sabi niya sa susunod, pag hindi talaga inayos, sasabihin ko sa'yo. Oo. O kaya, forget about it, okay? Diba? Sabi niya, forget mo na daw? Hindi, wag muna daw i-detalye. Oo, basta, yun. Basta tayo natutuwan dahil okay na si Baron sa kanyang anak na si Sofia at okay na rin sila ni Nadia. Yan. Yun ang maganda. Bigla ko naalala, alam mo bang nagkonfrontasyon kami ni Nadia Montenegro? Doon sa nung dumalaw ako sa burol ni Mother Lily. Ano sabi? Ano sabi? Ayun nga, nung syempre kinumpronta niya ako doon sa kabilang side para, yun parang medyo mataas si Nadia eh. Ay, may taas ang boses. Pasug. Kulang ba tayong mic? May mic ba tayo para maibigyan natin sila? Hindi, ito na, humabol naman. Patola naman pa siya. Kumain ka ba ng patola? So, ito na nga, hindi nga sinabi nga ni Nadia na, alam mo, dahil sa'yo, kaya yung anak ko na bubuli sa school, ganyan-ganyan. Kasi nga, bakit? Kasi nga in-interview namin si Baron sa one-on-one. Tapos, nabanggit lang naman ni Baron, wala naman kaming tinutukoy na pangalan. Dahil nga doon. Anyway, dahil na high blood, baka naman, alam mo, biglang gumanon si Nadia. Kaya sabi ko, sorry kung na-offend ka ng aking interview. Oo. Pero ngayon, tinan mo naman, maluwag na ang kanyang dibdib na nakakapagsabi, nakakapagtapat na okay na siya. Yung anak niya ay nag-a-adjust. We're happy for Nadia and Sofia at kay Baron din. Yes! Oo. Kaya yan, meron na silang komunikasyong mag-ama, itong si Sofia at si Baron. At hindi nga lang alam ni Sofia kung anong itatawag niya sa tatay niya. Ano ba maganda, Papa O? Oo. Papa, Daddy, basta ganun. Pinag-aaralan pa ni Sofia kasi nga, absent si Baron nung kanyang formative years. Ay, naku, Oo. Anong sinasabi niyo? Spill the tea. Alam mo, tigilan mo na yan. Ikaw Papapain mo na nga yan, Jegs. ang hilig niya sa tea. Oo, nakakaloko. Parang ikaw din, mahilig sa tea. Oo, diba? Ayan, oy, up next. Ako pag-uusapan natin ito, ha? Oy, baka magalit sa atin ito. Sino? Siyempre, Wala pa tayong ginagawa. Siyempre, yung mga fans ni Fiang Smith. Bakit? Bakit naman magagalit? Siyempre, baka kung ano masabi natin dito dahil binansagan si Fiang Smith bilang teen queen. Alam mo, umalma, ang daming umalma. Sinong umalma at kaninong fandom ang umalma? Sino? Kanino? Kanino? Sige, kanino? Sabihin mo na. Sabihin mo. Ano sasabihin? Spill the tea. Alam mo, ikaw. Ay, naku, mamaya pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Ayan, nagbabalik ang Quiz Mosa! Siyempre, kasama natin ang ating mga bisita, ang mga kaibigan natin si Aaron Maniego at si Ina Eva. Welcome back. Pag-usapan natin ito, ha? Face to face. Hoy! Ayun! Oo nga, pero kapatid channel pa rin yun. Ano? Yes. Hindi, ito nga si Fiang Smith, binansagang teen queen. Ito nga yung caption dyan. Ano? Fiang, the teen queen isn't just dancing under the spotlight. She's owning it.
Oh, yan, syempre, mula doon sa naka-quote na yun, umalma ang fans ni Catherine Bernardo. Yes. Aba, bakit daw siya tatawaging Teen Queen? Wala pa raw sa kalahati ng achievements ni Kat ang mga nagawa ni Piang. Oo, tapos sinasabi pa nila, super downgrade from former Teen Queen Catherine. Sabing ganon. At saka pinamumukha pa ng ibang fans si Catherine. Ang dami nang nagawa ni Catherine bago tawaging Teen Queen, ano? Oo, at sinasabi pa nila, anong basihan? Ang TikTok comments? Sabi yung ganyan. Oo paano magiging Teen Queen? Hindi naman daw magandang ehemplo sa kabataan. May ganyan pa. Grabe! Hindi magandang Tapos ehemplo. sinasabi pa, bakit hindi binigay kina Francine, Bel, Mariano, Alexa, Ilacad, Andre, Brillantes, tapos ibibigay agad kay Fiang? Aba, alam mo, isa lang nasabi nila dyan, ano? Ano? Fiang, 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 Fiang. Fiang, 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 Fiang. Ay, ano masasabi niyo dyan? Oo, hindi ganun kadali magbansag o magkaroon ng moniker, ng title, hindi Yes. ba? O kayo dyan, ano? Aaron, tsaka Ina. Actually, ma, Ah. para nung una kasi ako dapat yung teen queen. Okay, alam nyo na ha. Charot lang! Ibabash natin si Aaron, ha? Kasi siya raw ang teen queen. Alam mo na. Charot lang po yun. Joke lang po yun. Pero to clarify po, yung teen queen po, isa po siyang title po talaga, no? Aha. Na binabansag kay Catherine, Aha. ano. So, Kasi nga teen king daw si Daniel. Tsaka kaya si Carla Estrada, Queen Mother. Yan. Oo. yung akin po, baka nagkamali yung article sa pagsabi. Pero sino ba yung parang teen queen committee para magbigay? Alam mo, hindi naman naka-register yung teen queen na yan, pero nagmarka yan kay Catherine. Catherine. Namayagpag kasi yung ingay nila eh. Oo. Naku, merong gusto sabihin si Ina. Hindi kasi ako dapat hindi na lang naglalagay ng mga... Label. Kasi di ba kahit ngayon ang dami mga Asias, alam ba ng Kazakhstan yan? Na, di ba yun? So, ayaw mo sa title ni Ate Regine? Nagkakaroon ng gulo. Paano pag pumalag? Di ba? Asias ganito. Di ba alam ba yan ng... alam ba yan ng Myanmar? Uzbekistan. Ay, wait lang yung kay Ate Regine Asia Songbird contest talaga Yes, kasi pero yun yun. kasi talaga, legit yun. Legit. Ano ba Hindi, yung... Kaya, ikaw, anong take Para mo sa doon? take na yan, syempre para magkaroon ka ng moniker sa Philippine showbiz, you have done something na. Di So, ba? Kaya walang ang nagawa si sasabihan nun, Fiang? Wala? well, aside from nanalo, ano pa ba? Wala pa naman siyang project talaga. Wala pa siyang teleserye, wala pa siyang movie. I think ang mas nakaka-queen yung harapin niya, yung mga past na post niya. Ayan yan! Sadali, pakinggan natin si Matapang! Ina, ano yung Mga, oo. Ano yung mga past? past na quote? Nababasa ko lang din. Na ano? Nakikita ko lang. Mga post. Ano yan? Ano yan? About- Ano yan? Sandali, Ina. Okay. Sandali lang, may sasabihin siya. Spill the tea! Alam mo, ako nabubuisit ako sa'yo, ha? Alam mo, anyway, if you look at the brighter side... ano ang sinasabi mo, Ina? Ano ba yung post? Ha? Ano ba yung mga post niya dati? Okay, ganito yan, mga ka-quizmates. Do your research. Hindi pwedeng lahat to ako magbibigay. Ano to? Sabihin mo na! Ikaw naman na nagtatag. Ano na yun? Okay, eto. Sandali, bakit Aaron? Bakit lumalayo? Hindi ako lumalayo. Eto si... Bakit? Aaron walang paninindigan. Yan! Ano yung gusto mo sabihin, Ina? May paninindigan yan si Ina, Ano sasabihin yung niya yan. nakaraan? Alam ko kung paano yung mga fans mag-react, maging sensitive about sa mga fans nila. Pero ako, I'm coming from a place na nakikita ko lang yung mga nakapost. And ako, I don't personally
no Fiang, hindi ako nakapanood ng PBB and she won and I saw those posts 2 years ago and ako, for me, parang, dahil gusto niyong tawaging teen queen, eh wala pa naman talagang nagagawang pelikula or series or anything para matawag natin siyang, para maging queen siya. Edi, ka-queen-queen siguro kung i-address niya nga yung mga bati ko sa kanya before. Ano nga yun? Sabihin mo na yung dati. I think, Ano nga yan? Ano nga kasi? mo pa kami. Ano nga? Ah? Ano yon? Ano yung Ay, mga... di ba may research team yung quiz mo? Sa kayo na maghanap. Oo. Kaya namin hanapin yan, basta banggitin mo. Tungkol sa mga ano niya, pinaniniwalaan niya before. Malay mo, iba na yung paniniwalaan niya ngayon. Yun nga. Ano yun? May kinalaman ba to sa ano? Sila bakla pinipiga ako para akong, alam mo, para akong labada dito. Nako, I'm sure yung mga nanonood na mga fans ni Fiang, no? Magre-react kay... Okay lang, wala naman akong sinabing masama. I mean, okay lang maging protective fan, pero iba yung toxic fans. Ayan na! Taray! At saka kasi, Dali. yung mga fans, di ba, bago sila mag-react o magsalita, tignan nila, ikaka-proud ba ng ina-idolize nila yung asal nila? Kasi sila rin naman yung reflection ng idol nila eh. So, kung aawayin niyo ako, not my problem. Merry Christmas, everyone. Taray! Oo, naku. Pagka mga ganyan, i-guess natin to, ha? Yung hindi namin masabi. Siya magsasabi. Siya, ha? Guess natin siya, ha? Malakas sa loob ni Ina. Parang sinabi masama. Wala namang sinabing masama si Ina. Kaya tsaka yung sinabi naman ni Ina, nabasa niya lang sa internet. Yes, Eh, may mga nga nakakaloka, nabasa niya. Ayaw naman niya sabihin kung ano yung nabasa niya. naresiduhan. Nabasa din doon ng mga fans for sure. So alam nila yan. Hindi naman lahat i-spoon feed sa tao. Dapat, Paano yung mga hindi fact nakabasa? check. Yung mga hindi nakabasa, paano? Saka walang internet. Ngayon sila Paano? Aba, Sa naku, quizmosa hindi lahat lang ng sila. problema ng mga quizmosa sa papasanin ko, ha? Ano ba masasabi mo kay Ina? Hoy! Dali! Ano sabi? Nagigigil ako. Dali! Ano ba masasabi mo kay Ina? Ina, spill the tea! Halika dito. Asan ba yung ano? May nakita akong kape doon kanina, spill ko na. Anyway, alam mo, sa mga ganitong usapin, ano, lalo na't wala naman yung pinag-uusapan natin dito. Ayan, kung meron kang gustong linawin, Fiang, ano, bukas naman ang aming pinto ng TV5 para sa iyong opinion at iyong panig tungkol dito. Dahil kahit naman ako nabasa ko yun, medyo off. Ako na-off ako doon kaya lang, dating siya yun eh. Kung inulit pa niya ngayon yan, di ba, mas nakakagalit yun. Di ba? Oo, lalo na't hindi rin naman niya alam na siya pala ay mapapabilang sa PBB at magiging big winner pa. Oo. I'm sure, naresibuhan siya pero pinagsisisihan niya yung kanyang mga nagawa before. Yes. Oo. Ayun na. O, hindi tapos. Kasi, Di ba? kung nagsisi pala, hindi okay. O, ano? So, ang tanong dyan, kailangan ba ngayong artista na si Fiang, kailangan ba siyang mag-sorry sa mga post niya before? Dahil isa sa mga post niya, di umano, ay konektado sa kung ano man yung sitwasyon niya ngayon. I think yes. Oh. At least you owe that, di ba? Kasi parang, kung totoo man, ha? Oo, kasi hindi natin sure, baka Kasi baka edit mamaya, lang yun edited yun, or... Oo. But if totoo man yun, parang napaka-hypocrite mo, to say the least, na to be in a certain organization na you have a different belief before. Baka nga nagbago na siya. Yung pagpapasara. Yung prangkisa. Hindi pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Anong comment niya nga doon?
wagas. Ay, nako. Anyway, I'm sure nagsisisi na si Piang kung may mga sinabi siya dati. Otherwise, panindigan niya yung sinasabi niya. Kaya nga lang, medyo contradicting yung nandun ka sa network. Pero ayaw mo nang mabigyan ng prangkisa. Yes. So, Papa, parang umikot ang mundo mo, di ba? Anyway, a lesson learned yan, ha? O, huwag tayong magbibitaw ng salita na balang araw magiging resibo siya. Okay lang naman kasi lahat naman tayo may mga pagkakamali in the past, di ba? Kung ma-acknowledge mo siya ngayon, mas okay to be a better person. Ako nung kay Meme, ganyan din ako. Nung pinick up niya ako para maging manager ko siya, may mga nag-collect ng mga posts ko against her. Mga 7 years, 8 years ago, kinolek lahat, sinend kay Meme. Tapos? Tapos na nakita ko na, syempre I felt ashamed kasi those were 8, 9 years ago. Kung sino mang gumawa nun, para siyang nagnanakaw sa bahay na hindi na ako nakatira doon. Parang, di ba, it's a different world. Like, magalit siya kung kanina ko lang yung pinost. And then, hindi ko kami. Pero nag-sorry pa rin ako kay Meme. Sinabi ko na, never ko naman na-imagine na mangyayari to. I was just a simple outsider looking in. And ang bata-bata ko, so reckless ako mag-post talaga. Ayun, naintindihan naman ni Meme. Pero I personally apologize. Sabi niya naman, lahat sumasablay. So, bigayan lang sa buhay. Tama. So, naiintindihan mo na si Fiang ganon? Parang naiintindihan mo siya somehow? Yes. Kaya nga ako lang, di ba, mas okay kung ma-acknowledge niya kasi mabigat din naman yung mga pinost Paratang niya. sa kanya. Di ba? Kung ma-address niya yun, mas okay. For me lang, ha? Up next, naku, eto na ang MMFF, ha? Naku, sino na ba ang feeling nyo ay dark horse? Doon, 10 pelikula yan, nakakaloka. Lahat ba yan, sinasabi nila, kikita ba yan lahat? Kawawa naman daw yung iba. At meron nga bang palakasan para makasali sa MMFF? Ay, naku. May ganun, Sino itong magbabalik teleserye? Excited na siya dahil co-prod siya. Yan. Pero, wala siyang ka-love team. Kahit kaya yun ng fans. Naku, aalamin natin yan lahat, ha? Sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Ayan, tayo nagbabalik sa Quiz Mosa! Ay, naku, eto na. Lahat tayo excited dahil pag Pasko, tuwing Pasko, naku, ang dami nating pelikulang pamimilian. Isa, 2 pelikula, hanggang 3 pelikula pinapanood natin. Yan. Choice natin yon. Yan yung tinatawag na Metro Manila Film Festival. Kung saan 10 ang kalahok. 10 pelikula ang maglalaban-laban para sa pera ng taong bayan. Kung sino yung tatanghaling box office hit. Top grosser. Nako, sino sa palagay ninyo ang top grosser? Ikaw, kayo, ayan. Tanungin mo sila, sino sa palagay niya sa mga Film Fest entries ang top grosser? Eto na, may sinabi siya. Wala akong alam eh. Yan. Sa akin, siguro, yung kay Bossing Vic, yung The Kingdom. The Kingdom. Kasi napanood ko Panonoorin yung trailer, mo ang ba ganda yan? kasi. Si Nanay. Tita, Ako, yun din. The Kingdom din. Ako, walang alam na ibang pelikula, ha? Kingdom. Bakit yun ang napili mo? Kasi nag-extra ako doon. Sinusuportahan niya na yung pelikula Nandun niya. kayo sa kasal. Ano lang, palakad-lakad lang crowd. Sa kasal. Yan. Kayo naman, Tay. Ano ka? Himala. Isang himala. Yung music. Andun din po ako. Nandun ka sa isang himala. At least, ha? Parang Nagpagamot kay Elsa. Ha? Nagpagamot kay Elsa. Pero parang Pag-promote kay Elsa. Pero parang hindi siya Nabigyan ng gumaling. himala. Gumaling ba? Gumaling. Gumaling. Lumala. Gumaling daw! Gumaling.
The Kingdom din sa akin kasi nakabahag po ako doon. Napanood. Kasama din! Grabe lahat sila! Ang dami pala eh. Kasama sila. Oy, Yan, ano ba? Tanong mo nga dyan, Jegs. Dali Dahil na. dyan manonood na kami, nakabag siya doon. Dito rin yung nandito si Gladys dati. And the breadwinner is... The breadwinner Kasi is... nandun ako, sa kulungan din ako. Kasama ko si Coco Santos. Nasa kulungan ka? Paano ka nakalabas? Ito, ano? Bakit lahat ng audience yung artista? Ako naman sa Himala kasi nandun din. Ay! Papa O! Lahat sila rito! Meron pa! Eto, go. Ano panonoorin mo? The Kingdom din po. Bakit? Andun din po ako. Kanya-kanya kayong promote na! Kanya-kanyang promote na! Napuro artista pala dito. Grabe! Ito talaga. Anong masasabi mo? Spill the tea. Oh, patulan! Nakakaloka to. Diyos ko. Diyos ko. If you look at the brighter... Ay, nakakaloka lang. Lahat pala itong mga nasa likod natin, mga artist. Grabe. Kaya pala support sila. Talo tayo. Bakit? Lahat sila nasa Manila Film Fest. Tapos tayo walang entry. Tayo taga-interview lang! Anyway, ayan. Siyempre, iba-iba naman yung ating choice yan. Kung, siyempre, tayo masusunod dahil pera natin ang lalabas dyan. Ano? Pero ako, napanood ko yung My Future You. Ay, may future ito sa box office. Kasi, ang ganda ng kwento, ang ganda ng direksyon. Tapos ako'y naluha-luha dito kay Francet. Ano yung Francet dati ko? Francet. Bihon. Pansit yun! Pansit yun! Eto naman eh. Sorry. Ang gulo-gulo nyo kasi. Ayan, syempre, feeling ko dark horse sila, no? At syempre, napanood ko rin All Out ang action. Topak. Yan ang inaantay ko. Grabe yan. Kaya may R16 yan sa SM. Yung R18 sa labas ng SM. So, dalawa yung ratings niyan. Yan yung dalawang napanood ko pa lang so far na hindi ko naman pinagsisihan dahil maganda ang pagkakagawa. Ang ganda ng kwento nila pareho. Papa O, ako, ang panonoorin ko siguro, unang-una yung The Breadwinner is, kasi istorya siya ng bading na breadwinner. Di ba? Parang mas makaka-relate tayo sa story na At gano'n. saka sa title kasi may bread, pagkain na naman. Pagkain na naman. Ito na. Nagkikrave tuloy ako. Ikaw, Kid, ano papanoorin Ako mo? ba yung topak talaga? Kasi nga, idol ko si Arjo Ataide. Ayan. Hoy, si Arjo! Yung And the Breadwinner is, hindi mo papanoorin. Papanoorin ko siyempre. Pero pinapili mo kasi ako. Topak ako. Ano na siya? Bawal ng same na sagot eh. Ulit-ulit, gano'n. Ikaw, Jex. Ako dahil sabi mo maganda yung My Future You. My Future You. Yung Kingdom ay Ayan. produced by MQuest. Gusto ko din yan. Napanood ko rin yan, kaya lang nabitin ako kasi kailangan kong lumayas. May commitment Kasi nga, may commitment ako. Pero papanoorin ko rin na kabuuan yan. Kasi andyan si naging nagkaroon siya ng special participation. Sino? Naku, meron. Panoorin nyo. Uy, siya Sino? yun na. Basta. Mukhang nandiyan ka. Ninong sa kasal eh. Sabi niya, ako yun. Shut up. May entry ka din pala? Kakaloka. Lahat ka lang talaga. May entry ka din? Hindi, tsaka Mama O, ang ganda nung ano niya, plot. 'Di ba? Yung i-imagine mo yung Pilipinas kung di siya nasakop. Like, yun pa lang alone. Yun ang kwento, no? Oo, worth watching. Ayan. Siyempre, alam, pinag-uusapan natin ng MMFF. Sinasabi nila, lagi naman tong issue na may palakasan, bakit nasama dun sa 10 films, itong pelikulang ito, mga ganyan-ganyan. Ang pinaka-kino-question dyan ay yung entry na strange frequencies, the Taiwan hospital killer. Bakit? Bakit kaya? kino-question? Wala, favorite ko pa naman Taiwan. Di ba nalilink si Alexa Miro kay Congressman Sandro Marcos? Baka daw nagawa ng paraan para makapasok doon. Kung deserve naman nila yung pelikula, hindi kailangan, di ba, na gumamit.
or manggamit ng ibang tao para lang makapenetrate, di ba? Pero ako ay naniniwala na mukha namang maganda yung pelikulang Strange Frequencies. Oo, at co-prod dyan si Enrique Hill. Yeah! Oo, si Enrique Hill, siya yung parang pinaka-leader at sila lahat ay parang sila mismo yung character. Nag-shoot! Oh. Sila mismo yung character. Wala silang character na ginampanan kundi as themselves. Oo. And speaking of Enrique Hill, Yan! ayan, sa 2020, Anong meron? Ayun nga, sa 2025, Oh, oo, ay gagawa siya ng teleserye. Yun o! Yeah! saan yan? Yan ay binanggitan ni Enrique sa isang panayam na co-prod din siya. Under ABS-CBN Studios. Kabog! Oo. Kaya pansinin ninyo, yung mga artista ngayon, nagko-coprod. Si Vice Ganda, coprod sa And the Breadwinner Is. Si Enrique Hill, meron din ganon sa pelikula. May uso na ngayon yan. Sino pa ba? Marami pang artista. Si Coco Martin. Sa Topak, Ganon din. Sa Topak, Maibiyang. Si Ibiang, sila talaga yung producer noon. Sina Sylvia Sanchez. Nauuso na ngayon yan yung, kumbaga, ang sinishare nila doon o isinusosyo nila doon ay yung kanilang talent fee minsan. Tapos dadagdagan nila ng ano. Si Judy Ann Santos sa Espantajo ay co-prod din siya. Diba? Nauso. At maganda rin daw yung Espantajo, ha? Panoorin ko rin yan. Panoorin ko din yan. Alam mo, maraming magagandang pelikula sa Film Fest. Mas maganda, mas marami kayong panoorin, mas makakatulong sa industriya at mas marami pa lalong producer ang magpuproduce para mas marami pang production people ang matulungan. Yeah! Pero speaking of Enrique, di ba magte-teleserye na siya? May collab team ba siya dito? Ay, parang wala daw. Pero meron silang parang inaay na parang nagre-rehearse na ng mga routines. Kasi romantic action to eh. So may love team na. Nakakaano lang kay Enrique, no? Parang lahat ng genre pinupuntahan niya. Like yung movie niya nung una, yung nag-comedy siya. Tapos ngayon naman yung horror. Yung Big Bird. Oo, I'm Not Big Bird. Oo, napanood mo ba yun? Oo. Ha? Oo. Kumusta? Okay naman. Hindi siya Big Bird. Sabi doon sa movie, I am not Big Bird. Hindi pala siya talaga yun. Kala ko, no eh. Kala ko kung ano na yan. Pero halimbawa, natuloy na yung show. Okay kayo mag-promote siya dito sa atin, sa Quizmosa? Ako nga, inuurot ko nga yung production ng ng Strange Frequencies. Baka pwede kong maka one-on-one si Enrique Hill. Wala pang sagot. Alam na kung anong ibig sabihin nun. Ano ba? Kung may interview mo siya, anong una mong tanong sa kanya? Yan. Kumusta ka? Yan. Marami ibig sabihin yun, no? Anak ko, alam mo, ang daming gustong itanong ng netizens. Oo. Na nag-aantay ng kasagutan ni Enrique. Kumusta ka? Aking mahal. Ay, Kumunta ka. Huwag ka kumanta. Ay, hindi. Basta tayo ay natutuwa kay Enrique. Basta wala rin naman kaming masamang tinapay ni Enrique sa isa't isa. Nagkataon lang na yung dati kong alaga ay dati niyang kasintahan. Dati? Bakit? Dati, so, wala na sila? So, wala. Wala na? Wala na ngayon, iba ng jowa ni Liza. Umami na ba? Umami na ba? Ayun ang iintayin natin kung aaminin. Kaya pala, yun na, na-realize ko. Kaya ayaw pala ni Enrique magpa-interview sa akin. Charot! Oy, nako, eto na ha. Basta tayo natutuwa kay Ken at sa Filmfest entry. Sana ay masuportahan niya ng bonggang-bongga. At napakamahal ng sine ngayon. Sana ay at least makatatlong sine ang isang tao. Naku, malaking bagay yun para sa industriya. Ayan. Eto pa ha, up next sa ating tema. Ang tanong ko sa inyo, dapat ba mabash sa mga post mo? Samantalang nakaraan mo pang post yun, years ago, tapos ibabalik, ririsibuhan ka, tapos nababash ka ngayon. So dapat ba binabash yung mga ganong tao na may dati ng post at na ngayon na ibinabalikan sila? Ano to? Malalaman natin yan, ha? Ang ating mga kuro-kuro dyan sa pagbabalik ng
Quiz! Ayan, ano masasabi nyo doon, ha? Dapat ba i-bash yung mga celebrity na may mga resibo na post dati pa na ngayon ay parang wala sila sa, parang kinakain nila yung kanilang sinasabi? Ano masasabi nyo doon? Quizmates. Ay, eto Papa O, bago siya nagplancha, may sagot siya dyan. Para sa akin, no. Kasi baka changed person naman na siya. And malay natin, sobrang tagal na nun. And kasi parang sino ba tayo para mag-judge? Lahat naman tayo may mga phase sa buhay natin na baka naging reckless tayo. May mga kanya-kanya tayong baho sa past natin. Hindi natin gugustuhin na uungkatin pa yung mga bagay na tinago na nga natin sa buol. And syempre, siguro lesson learned din na be responsible din kung ano yung mga ginagawa mo ngayon. Kailangan mong pag-isipang mabuti na baka pagsisisihan mo in the future. Galing niya! Magaling to! Magaling to! Ikaw dyan, kid! Mas magaling to. Ito, antayin mo. Pakinggan mo. Para sa akin, Wala pa! para sa akin, hindi ka dapat mambash kasi unang-una, hindi mo kilala yung tao na yung bakit mo ibabash. Tsaka isa pa, hindi mo alam ang totoong nangyari. Yung post na yun nakaraan pa, bakit mo ibabash? Walang malinis sa tao, walang taong malinis. Lahat tayo may dumi. Yun ang Talagang ano, no? Think before you click. Okay. Talagang nag-talent sa The Kingdom, eh. Di ba? Jex, ano masasabi mo? Ayan! Salamat sa mga opinion nyo. At dahil dyan, meron kayong Sulit TV powered by TV5. Mapapanood nyo na ng mas malinaw sa widescreen ang Quizmosa at iba pang shows ng TV5. Ikaw, Te, ano ba masasabi mo doon? Naku gusto ko muna marinig ang opinion nitong si Ina at si Aaron. Ay! Ano masasabi nyo doon? Dapat ba balikan ng tao yung mga nakaraan mong post para ipamukha sa'yo na ano yung pinagsabi mo? Ayan, nagsalita ka nung araw, Ganon. I think the concept kasi of cancel culture kasi is when someone posts something and it attacks a certain group, yun yung kapag may damayan na, doon yung may karapatan mag-speak up yung mga tao. Pero hindi porket meron tayong freedom of speech ay meron tayong karapatan na manghusga at magbigay ng mga bad energy and hindi. Comments. Mga bad energy and bad comments sa mga ibang tao, especially kapag inaatake na yung pagkatao niya. Kasi pwede mo atakihin ng pagkakamali, pwede i-correct ang pagkakamali. Pero the moment you attack another person, hindi na yun, it's not good anymore. It's not constructive. Ikaw naman, Ina. Hindi naman sa pambaba. Siguro, for clarity, kasi depende, depende kasi talaga siya sa mga sinabi mo and kung gaano ba kahaba yun at kung ano na yung pinaninindigan, kung ano na yung pananiniwalaan mo ngayon. Kagaya nung kanina nating issue, since connected siya sa nangyayari sa kanya ngayon, kaya siguro inuungkat din. Diba? Pero siguro hindi para mag-bash, pero more on clarification kung ganun pa rin ba yung stand mo or yan pa rin ba yung pinapaniwalaan mo kasi bakit taliwas sa ginagawa mo ngayon. Parang ganun. Kasi feeling ko kaya naman siya inuungkat because meron kang ginagawang iba ngayon. Diba? So gusto lang siguro na clarity ng mga tao. I think what Ina's also trying to say is when a person takes accountability about what they've done, that's when it's decided if they're still the same person as before or not, because accountability can be in different ways kasi. It can be by apologizing, it can be by changing the way you are or changing the way you post and to help other people. Pero yung pinaka-importante lang talaga, mabuting tao naman. Mabuting tao na lang tayo lahat. And furthermore, an accountant is the one who created... Sandali naman, accountability lang to. Alam mo, sa haba ng sinabi nyo, ito lang ang sagot niya. Spill the tea. Hoy! Papanatan! Huwag mo ilalapit sa akin yan. Huwag mo ilalapit sa akin yan. Nakakaloka, kanina ka pa.
But if you look at the brighter side... Ayoko na. Sandali naman. Ito naman kasi paulit-ulit na lang. Huhulugan ko talaga ng piso yung mata mo. Anyway, ano naman ang masasabing ikaw, kid? Ako naman, i-bash nyo ako kung mali yung sinabi ko. Pero kung tama ako dahil iba lang sa opinion mo, edi mag-away tayong dalawa. Wow! Di ba kasi pwedeng ganun eh. Mali lang sa thinking mo, sa iniisip mo. Pero ako, tama ako sa akin. Kaya ka nang babash, di ba? Correct. Oo, magkaiba Ganun kayo yun eh. ng pananaw. Oo, kung magkaiba lang tayo ng pananaw, ikaw babash mo naman. ako. Ako, kahit noon pa, sobrang maingit ako sa posting. Kasi, ang gusto ko kasi, yung laman ng wall ko, puro good vibes, laging masaya lang. Kasi, katulad niyan, may mga nangyari ng ganyan ngayon na babalikan yung mga dati mong post. At least ngayon, wala akong pagsisisihan kasi good vibes lang ang binigay natin. Correct. Oo. Naku, si Jex kaya. Ako? Hindi, siya. Ikaw, Jex, ano masasabi mo? Hoy! Dali mo Hindi ako. Pwede kasing dati naman talaga may naipopost akong mga ganon, yung mga, syempre yun yung nararamdaman ko dati. So, okay lang na i-bash ako kasi, May sinasabi to. Ano? Kasi nga daw, ano? Kasi nga, kabit ka. Dali ka, alika nga rito. Naku, pasensya na. Ganito ho talaga ang nagaganap pag naghaharapan sila. Dito sa Face! Iba rin yun! Iba rin yun! Iba rin yun! Oh, anyway, nakakaloka. Iba-iba yung mga opinion natin dyan. Ang importante, ang ating ipinopost ay pinaninindigan natin at hindi na natin kinakatwiranan pa. Oo, basta, post ko yun eh. O, gusto mo ibalik, hindi, ibalik mo. O, di ikaw nag-effort, di ba? Gusto mo yan, naisip mo yan, di ikaw gumawa, parang ganon. So, dapat lang maging responsable tayo, maging accountable tayo sa lahat ng ating mga pinopost. Oo. At ang importante, di ba, kung feeling mo mali yung pinost mo nun, nagsisisi ka, di mas okay yun. Di ba? Sorry. At inihingi mo yan ng sorry sa taong nagawan mo ng post nung araw na ngayon nakikita kayo, hindi ba? Oo. Kaya, Hoy! Huwag mo balata! bakit ka nag-i-spill that? Ba't ka nag-i-spill that? Ba't ka nag-i-spill that? Okay lang yan. Okay lang yan. Magbabay ka na. Magbabay ka na. Magbabay ka na. Ay, nako, nakakaloka. Nako, lagot ka sa akin. Huwag kang lalapit sa akin, ha? But if you look at the brighter Kid, side... huwag mong ganyanin! Huwag mong ganyanin, Kid. ayan. Parang Naku, isang bulate na lang di pumipirma. Anyway, naku, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Sa ating mga lively audience, maraming salamat. Yun, oh! Thank you. At syempre, kita-kita ulit tomorrow dito pa rin sa Quiz Mosa! Wag! Dahan-dahan! Dito. Yan, dito. Yan. Alam mo, huwag ka masyadong